Kung bago kayo sa akin channel, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa bawat kwento na ating ilalapag. At sana, walang mag-skip ng ads. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Matapos nilang magkape, agad naman silang nagpaalam sa pamilya ni Umar. Kaibigang Umar, aalis na ho kami. Salamat nga pala sa binigay mo sa akin na bagong aalagaan namin doon. Wika niya. Walang anuman buddy, basta kayo. Basta, huwag niyong kalimutang bumisita dito kung may oras kayo ha. Sagot naman ito sa kanya. Makalipas ang mga minuto, kasalukuyan na nga silang naglalakbay pabalik sa kanilang baryo. Pagdating nila sa kanilang baryo, agad namang iniligay ni Nuli sa maayos na lagayan ang mga dala niyang galing kila Omar. Habang pinag-usapan nila ang mga naganap ng araw na yon, nasingit naman sa kanilang usapan ang ina ni Nuli. Kaya sa pagsapit ng tanghali ng araw na yon, nag-ikot-ikot sila sa baryo habang hindi pa nila nahanap ang insaktong kinaroroonan ng mambabarang. Ginawa nila ito hanggang hapon nang sa gayoy magawa nilang maramdaman ang bawat presensya ng naninirahan sa baryo. Hinahanap nila ang naging salarin sa naganap na pambabarang sa kanyang ina upang maparusahan iyon sa lalong madaling panahon. Kinahaponan, habang naglalakad silang apat pauwi, bigla naman nilang nakasalubong ang isang lalaki na kadadaan lang sa tahanan mismo ng ama niya. Pag-amoy nila sa lalaking yon, bigla naman silang natigilan nang maamoy nila ang baho nito na kapareha sa mambabarang na kanilang pinakawala noon. Dahil sa pangyayaring yon, mabilisan naman nilang pinigilan ang lalaki upang tanungin ito ukol sa mga kinaroroonan ng kanilang kauri. Paglapit dito ni Nuli, bigla namang kumaripas ng takbo ang lalaking yon. Nung maramdaman ito ang kumakawalang presensya ni Manong Duming. Subalit bago pa man ito makalayo sa kinaroroonan nilang apat, bigla itong natigilan nang marinig niyang magwika si Mang Carpio ng, "Sigurado ka bang ihakbang mo pa ang iyong mga paa ng ilang metro? Baka magulat ka iho sa makakasalubong mo." Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi nito, mabilisan naman itong tumigil. Nang maramdaman ito ang mga naglalakihang alakdan na lumitaw sa kanyang harapan. Pagsilay niya sa kanyang harapan, bumungad sa kanya ang 5 alakdan na mga barang na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Matapos nitong masilayan ang mga nilalang na yon, wala na itong nagawa kundi umatras ng bahagya. Hindi na rin ito sinubukang humanap ng ibang landas dahil alam niya ang tinatagong bilis ng 5 barang na kanyang kaharap. Maya-maya pa, bigla namang nanigas ang buong katawan ng lalaking yon nang maramdaman niya ang paghawak sa kanya ni Mang Carpio. Ilang sandali lang ang lumipas, wala nang nagawa ang lalaki. Habang walang anumang imik at sinusunod ang bawat utos ni Mang Carpio. Ilang minuto ang dumaan, tuluyan naman silang nakalapit sa kinaroroonan nila Nuli at Manong Duming. Dinala nila ito sa kubo ng ama ni Nuli, malapit sa tinitirhan nito.
Sa pagpasok nila sa kubong yun, agad naman nilang pinaupo ang lalaki nang hindi sinasaktan. Magaman kalmado sila, ramdam naman nila ang galit ng ama ni Nuli sa lalaki. Ilang minuto ang lumipas. Bigla namang pinigilan ni Nuli ang kanyang ama. Nang masipat niya, itong dahan-dahang lumapit sa lalaki. Magaman hindi ito umiimik, ramdam nilang apat noon ang pagnanais nitong saktan ang lalaki na kanilang nadakip. Tay, kalma lang ho kayo. Hindi natin mariresolba ang ating mga problema kung idadaan natin ito sa init ng ulo. Tandaan nyo ho, kapag pinatay nyo ang mambabarang na yan, para mo na ding inalisan ng karapatan si inay na kumamit ng hustisya laban sa mga taong gumawa ng mali sa kanya. Wika nitong sinuli. Nang marinig naman ito ni Luisito, pinili naman itong lumabas upang hindi makita ang pagmumukha ng lalaki. Nuli, siguraduhin niyong natanong niyo na yan bago ako bumalik dito. Dahil kung hindi, pasensyahan tayo. Hindi niyo ako mapipigilan. Wika ng kanyang ama paglabas nito ng kubo. Matapos ang pagbabanta ng ama niya, dali-dali naman nilang nilapitan ang lalaki upang maumpisahan ang kanilang pagtatanong. Ang ginawa nila noon, sinisindak nila ng bahagya ang lalaki nang sa gayoy mapaamin nila ito ng hindi sinasaktan. Subalit nang mapagtanto nila Mang Carpio na hindi natinag sa kanila ang mambabarang, doon na siya dahan-dahang gumalaw sa kanilang kinatatayuan. Alam mo, mas mahihirapan ka lang kung magpatuloy kang magmamatigas sa amin. Kapag nandilim ang paningin ko sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Tandaan mo, kahit hindi mo man sabihin ang kinaroroonan ng lahi mo, mahahanap at mahanap pa rin namin sila. Wika ni Mang Carpio habang hinahawakan ang kamay nito. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, dali-dali naman itong nagpumiglas sa pagkakahawak ni Mang Carpio. Ramdam kasi nitong nanunuot sa kanyang katawan ang presensya nito na para bang nais nitong wasakin ang kanyang sistema. Ilang minuto pa ang makalipas, bigla namang naramdaman ng mambabarang ang paggapang ng mga gagamba sa kanyang mga kamay na halos hindi niya magawang masilayan kung saan ito nanggagaling. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman maiwasang magtanong ng lalaki kay Mang Carpio ukol sa ginagawa nito sa kanyang katawan. Ano yan? Paano mo nagawa yan? Tanong ng lalaki habang patuloy nitong iginigalaw ang kanyang katawan. Nang marinig naman ni Mang Carpio ang sinabi nito, dali-dali naman siya doong tumingin at sumasagot ng, "Bakit? Nababahala ka bang mabarang ng kapwa mo mambabarang? Huwag kang mag-alala. Mas malakas ng dihamak ang nakadapo ngayon sa katawan mo. Bibigyan kita ng 3 minutong pagkakataon. Kapag nagawa mong magsalita, pakakawalan ka namin. Pero kapag nabigo ka sa 3 minutong palugid, alam mo na ang mangyayari sa'yo." Matapos itong marinig ng mambabarang, bigla naman itong napahawak sa kanyang lalamunan na para bang nabubulunan ito. Ayon kay Mang Carpio, ordinaryo lang ang mga ganong kaganapan.
dahil ang gagambang barang na kanyang pinakawalan sa katawan nito kusang pumapasok sa sistema ng kanyang biktima. Mula sa loob nito, dinudurog ang kaaway ni Mang Carpio hanggang sa tuluyan na itong mamatay, at kasabay nito ay ang pag-usbong ng mga makapangyarihang insekto na ginagamit ng malalakas na mambabarang. Hindi mo ba alam? Ilang mangkukulam na at mambabarang ang pinatay ng mga alaga ko. Paniniguradong maning-manilang para sa kanila ang katawan mo, iho. Sa ngayon, bituka mo pa lang ang nasisira nila. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na hanggat hindi pa nahuhuli ang lahat. Wika ni Mang Carpio habang mahigpit na hinawakan ang bibig ng mambabarang. Matapos niyang makapagsalita, dali-dali namang nag-usal si Manong Duming ng isang ritual na sandata bilang paghanda sa kanilang gagawing parusa ng mga oras na yon. Carpio, hindi na natin kinakailangang patagalin ang paghihirap ng mambabarang na ito. Dahil lahat nakita na ng dalupahaw ang kanilang pugat. Hindi kalayuan sa lugar natin. Siguro hayaan na lang natin na si Lucito ang magbigay ng parusa sa kanya. Dagdag pa ni Manong Duming. Matapos itong marinig ni Mang Carpio, lumabas naman si Manong Duming upang balikan ang ama ni Nuli. Habang sila Nuli ang naiwan sa loob ng kubo, kitang-kita nila ang pagiging aligaga ng lalaking yon na para bang takot na takot sa mga susunod na mangyayari. Pagsilay nitong pumasok ang ama ni Nuli at Manong Duming sa kubo, dali-dali naman itong napatras sa kanyang pagkakaupo. Nang masipat niya ang mapangwasak na presensya ng ermitanyo. Paglapit ng dalawa sa mambabarang, bigla naman itong sinuntok at sinikmurahan ng ama ni Nuli ang mambabarang ng napakalakas na siyang dahilan para bumagsak ito sa silyang kanyang kinaupuan. Habang dinaramdam ito ng mambabarang ang mga pinsala sa kanyang katawan, dahan-dahan naman itong pinatayo ng ama ni Nuli habang hinawakan ang buhok sa kanyang ulo. Dahil sa walang alam sa lihim na karunungan ang ama ni Nuli, kung kaya't maigi itong binantayan ni Manong Duming dahil isang mambabarang ang nakaharap nito. Maaring sa isang iglap, kaya nitong barangin ang ama ni Nuli. Matapos itong gawin ng ama ni Nuli, bigla namang tumilapon ang lalaki sa kabilang parti ng kubo. At ang pagsunod sa isang napakalakas na tadyak sa dibdib ng mambabarang. Paulit-ulit itong ginawa ng ama ni Nuli hanggang sa tuluyan ng mawasak ang tadyang ng mambabarang. Nang masipat nila itong labis na itong nanghihina, dali-dali naman nilang inawat ang ama ni Nuli. Nang sa gayoy, mabigyan ng pagkakataon ang lalaki na makapagsalita. Habang patuloy na tumutulo ang dugo nito sa kanyang bibig, kitang-kita nila Nuli ang labis nitong paghihirap na para bang kunting bugbog pa ang mata mo nito sa kanyang katawan. Magiging sanhi na ito ng pagkawala ng kanyang buhay. Ilang minuto pa ang dumaan. Dahan-dahan naman nilang pinatayo ang lalaking yun sa kabila ng pinsala nitong natamo. Habang inalalaya nila ito nila Nuli at Danilo, rinig na rinig nila ang malalim ng paghinga nito na para bang dahan-dahang nadudurog ang kanyang puso. Nang hindi na nakayanan ng mambabarang ang tumayo, nakiusap ito kila Nuli na pahigain siya sa papag. Agad naman nilang sinunod ang mga nais nito
sa pagbabakasakaling baka pag pinakitaan nila ito ng mabuti, mag-umpisa na itong magsalita. Hindi na rin ito pinagtangkaang utusan ni Mang Carpio sa mga lihim niyang karunungan, sa takot na baka yun pa ang maging sanhi sa kamatayan ng mambabarang. Sige, panalo na kayo. Sasabihin ko na ang lokasyon ng aming grupo. Pero huwag kayong maggagalak, sapagkat sabihin ko ito para sa inyo mismo ang pumunta sa kamatayan ninyo. Wika ng mambabarang habang patuloy na bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Matapos nilang marinig ang mga bagay na yon, agad naman nilang nilapitan ang lalaki upang marinig nila ang mga detalye ng mambabarang. Habang pinapakinggan nila ang garagal na busis nito, doon nila nalaman ang insaktong kinaroroonan ng mambabarang na bumarang sa ina niya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong binawian ng buhay dahil sa labis na pinsala. Halos hindi na nito kinaya ang pinsala sa kanyang katawan dahil sa walang kontrol na pagpadyak ng ama niya sa dibdib nito. Sa pagkamatay ng lalaki, ninais nilang ipadaan sa bintana ang bangkay nito para dalhin sa lugar na malayo sa tahanan ng ama niya. Bagaman kinukundina nila ang mga namatay ng hindi inaasahang mga nilalang na walang kalaban-laban, wala silang nagagawa dahil alam nila sa kanilang mga sarili na resulta yun ng galit ng isang asawang nagmamahal. Habang kasagsagan silang naglalakad papalayo sa kubo, matindi ang ginagawa nilang pag-isip tungkol sa planong kanilang gagawin. Napagpasyahan nilang tuluyan ang gamutin ang ina ni Nuli bago sila tuluyang lumusob sa pugad ng mga mambabarang. Isinumpa din ni Mang Carpio na wala siyang ipapakitang awa sa mga mambabarang na yun dahil sa kamuntikan ng makitila ng buhay ang asawa ng kaibigan niya. Nang marating na nila ang isang masukal na lugar, dali-dali naman silang naghukay para ilibing ang bangkay. Ang dalawa namang maestro nila gumagawa naman ng ritual sa buong lugar upang makasigurong walang ibang mga tao ang makakakita sa kanila. Ilang oras pa ang dumaan, natapos na nga ang paghukay nila, na parang isang basurang tinapon ang bangkay ng mambabarang na hinulog sa uka. Matapos nila itong matabunan, agad naman nilang nilisan ang paligid na para bang walang nangyayari. Para makisigurong walang makahanap sa bangkay na yon, inutusan ni Mang Carpio ang mga elementong itim na ikubli ang bagong hukay na kanilang tinakpan. At dahil na din sa mga laman lupa sa paligid, kung kaya't naging madali sa kanila na itago ang bakas ng lupa. Makalipas ang mga minuto, nakarating na nga sila sa bahay ng ama ni Nuli. Bago natin simulan ang kwento, ay huwag niyong skipan ng ads ang ating mga video. Yun lang, maraming salamat. Simulan na natin to. Pagdating nila sa bahay ng ama niya, agad naman nilang nasilayan si Mayok na nakaupo sa balkonahe. Kuya, Tay, saan kayo nagpunta? Kanina pa kayong hinahanap ni inay dahil napakatagal niyong nawala. Tanong ng kapatid niya. Ganun ba? May mahalagang bagay lang kaming tinungo doon eh. Sige, papuntahan na namin siya, si inay. Batid rin namin kanina pa kami nitong hinahanap eh. Sagot naman ni Nuli. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman nilang pinasok ang loob ng silid upang matingnan ang kalagayan ng kanyang ina.
Nang masipat nilang nasa maayos naman itong sitwasyon, agad namang sinabihan ni Nuli ang kanyang ama na ayos na ito. At sinabi nila ang mga gagawin nila sa mga mambabarang. Pero sinabihan nila itong huwag munang magtrabaho sa palayan hanggat hindi pa nila nalilipol ang mga demonyong yon. Nang makabalik na sila sa tambayan, agad namang isinagawa ni Nuli ang mga kulungan ng mga alaga niya na galing pa kay Umar. Habang abala sila sa mga gawain, patuloy naman ang kanilang pag-aantay ng pagkakataon para umatake sa mga kalaban nilang mambabarang. Magaman alam na nila ang insaktong kinaroroonan ng mga kalaban, nanatili pa rin silang naghihintay ng tamang pagkakataon. Sinabi kasi nila noon ni Manong Duming na hindi nila maaring lusubin ang pugad ng mga mambabarang sa kalagitnaan ng linggo ng pagbabago ng buwan. Yun kasi ang panahon na lumalakas ang mga ito na kahit ang kagaya ni Mang Carpio, mahihirapan itong puksain ang mga yon. Dagdag pa nila Manong Duming na kahit sila ay sukdula na ang kapangyarihan, hindi pa rin sila maging makampante sa lahat ng nilalang na kanilang makakalaban. Sa pagtatapos ng linggo, walang kaalam-alam ang mga mambabarang sa grupo nila Nuli na papalapit na sa kanilang pinagpupugaran. Halos milya-milya din ang kanilang binagtas noon mapuntahan lamang ang lugar na itinuro ng dalopaho nitong si Manong Duming. Nang marating nila ang lugar na yon, maigi nilang pinag-aralan at pinagmasdan ang lugar na yon. Ninais nilang pumasok sa lugar na yon bilang mga ordinaryong tao na sa gayoy magawa nilang makita ang lahat na mambabarang na naroon. Habang naglalakad sila Nuli, panakanaka na ang pagsalubong nila sa mga magsasaka na merong daladalang mga kalabaw. Kahit ikinubli ng mga ito ang kanilang mga presensya sa kanilang katawan, hindi pa rin nila ito magagawang maitago sa apat na mga antingero at ermitanyo. Pagdating nila sa loob ng baryo, sinalubong sila sa nagpakilalang pinuno ng lugar na yon. Sa pagkakatanda ni Nuli, isang matandang babae at dalawang kasamang dalaga ang sumalubong sa kanila. Nakatalukbong ang mga ito ng mga balabal sa kanilang ulo na siyang nagtatago ng kanilang pagkakilanlan. Habang pinagmasdan nila Nuli ang matandang yon, panay naman ang pagmamasid nila Mang Carpio at itong si Manong Duming sa buong paligid. Napapansin kasi nilang pinagtitinginan sila ng mga taga-baryo na para bang meron silang nagagawang hindi kaya-aya sa mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas, inimbitahan sila ng matandang babae na tumungo sa tindahan para makapagkape. Siyempre, bilang nagpapanggap noon sila Manong Duming, hindi sila tumanggi. Nang madapon na sila sa karenderya, sinabihan silang kumain ng anong nais nilang kainin upang magkaroon ng laman ang kanilang mga sikmura. Subalit, dahil alam nilang mapanganib ang baryong yun, patuloy pa rin silang tumatanggi sa alok ng mga ito sa kanilang apat. Ilang minuto pa ang lumipas, tinanong sila ng matanda kung ano ang pakay nila sa lugar. Bali nagpalusot naman sila Nuli bilang manlalakbay upang hindi sila mapaghinalaan ng mga ito sa kanilang totoong pakay.
Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, muli silang tinanong ng matanda kung magpatuloy pa rin ba sila sa lugar na yon. Nang marinig naman ito nila Noli, wala namang pagdadalawang isip sila ng sumang-ayon dito. Sa kadahilanang yun ang kanilang pagkakataon upang mapagmasdan ang buong baryo. Oh, sige iho. Kung nais nyo talagang manatili rito, wala namang problema. Halina kayo. Ipakita ko sa inyo ang inyong tutuluyan. Wika ng matanda pagtayo nito. Nang marinig naman yun nila Nuli, dali-dali naman silang sumunod nang walang pag-alinlangan. Habang nakasagsagan sila ng paglalakad, pansin pa rin nila ang pagsisitingina ng ilang mambabarang na naroon sa lugar. Habang nagpapahinga noon sila Nuli, may naririnig na silang pag-uusap sa labas ng kubo. Hinayaan lang naman nila ito dahil alam nila sa kanilang mga sarili na tapos na ang panahon ng kataasan ng kapangyarihan ng mga mambabarang. Kampante na sila nito. Hindi na sila magagawang matalo sa kahit na anong aspeto ng pakipaglaban. Duming, wala ka bang naamoy sa matandang yon? Tanong ni Mang Carpio. Naamoy ko sa kanya ang dugo ng aswang na pilit na nagkukubli. Sagot naman ni Manong Duming kay Mang Carpio. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, dahan-dahan naman nilang sinilip ang buong paligid upang magawa nilang makita ang kasalukuyang nangyayari sa labas ng baryo. Pagsipat ni Danilo, nasipat nilang may mga taong nagsikumpulan sa gilid ng daan kung saan naroon ang kanilang kubo. Magaman hindi nagpahalata ang mga mambabarang sa kanilang mga ginawa, ramdam na ramdam nila ang pagmamasid nito sa kanila. Makalipas ang mga minuto, nakaramdam naman sila Mang Carpio ng mga gagambang gumagapang sa haligi ng kubo kung saan sila namamahinga. Kahit nagtatangan ang mga yon ng ganun kalakas na sabulag, hindi pa rin ito nagagawang malusutan ng mga ito pagdating sa kakayahan ni Mang Carpio at Manong Duming na makasilay ng ganung nilalang. Bilang isa ring mambabarang si Mang Carpio, alam na alam niya yon. Nole, mukhang hindi yata sumasapit ang gabi ah. Gumagalaw na sila. Sabihan mo si Duming at si Danilo na maglalakad na muna tayo sa labas. Wika ni Mang Carpio habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang lumabas doon sila Nuli upang magpahangin. Hindi pa man sila nakalabas ng kubo, agad naman silang sinalubong ng ilang mga panauhin na para bang ayaw silang hayaang makapaglakad sa kabuuhan ng baryo. Ninais lang naman nilang tanungin ito kung bakit ganon ang pagtrato nila sa mga dayo. Mga Ginoo, maglalakad-lakad lang ho naman kami. Wala kaming gagawing masama dito. Maaari bang huwag nyo na kaming sundan? Tanong ni Mang Carpio sa mga lalaki. Masyadong mapanganib ang lugar na ito, mga Ginoo. Mas nakakasiguro na kasama nyo kami upang hindi kayo mapalagay sa peligro. Kayo din, baka magsisisi kayo. Sagot naman ng isang lalaki.
Nang marinig nila Nuli ang mga sinabi nito, ninais lang naman nilang wag kumibo upang hindi na masyadong mahaba ang kanilang talakayan. Magaman na ilang silang kasama ang mga lalaking yon sa kanilang paglalakad, ninais pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang gawain sa baryo. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-iikot, mariin naman nilang tinandaan ang bawat daan sa lugar dahil kung sakaling magkagipitan, may alam sila na parte na maaring malusutan. Kinakalkula na rin nila sa kanilang mga isipan ang layo nito sa kanilang tinutuluyan para kahit gabi man hindi ito magiging mahirap sa kanila na ito'y mapuntahan. Sa pagsapit ng takip silim, nagkaroon ng malaking salo-salo sa baryo. Siyempre, dahil sila ang dayo doon, inaasahan na nila na sila ang panauhing pandangal sa salo-salong ginanap ng mga mambabarang. Magaman alerto ang mga isipan nila Mang Carpio, pinipilit pa rin nilang makibagay sa mga taong naroroon. Labis din ang pasasalamat nila Mang Carpio at Manong Duming dahil nagawa nilang maidaos ang pananatili sa lugar na yon. Matapos ang naganap na salo-salo, gutom na gutom noon sila dahil sa hindi sila kumain sa kabila ng napakaraming pagkaing nakahanda sa mesa. Bukod kasi sa iniwasan nila ang mga barang na makapasok sa kanilang sistema, umiwas din sila sa maaaring lason na iniwan ng mga ito. Habang naglalakad sila papawi sa kanilang tinutuluyan, may isang lalaki na hinawakan ang kanilang mga kamay. Paghawak nito sa kanila, tumitig ito ng saglit at biglaang umalis na hindi lumingon. Dahil sa pangyayaring yon, napatanong sila Nuli sa kanilang mga sarili kung bakit ito ginawa ng lalaki. Sa isip-isip nila, maaaring isang hudyat iyon ng mga mambabarang na alam na nito ang kanilang mga katauhan o di kaya hudyat ng pag-atake ng mga ito sa kanila. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring yon, ninais pa rin nilang tatlong maging mahinaon upang paghandaan ang pagsapit ng takip silim. Kinagabihan, habang panay ang kanilang pagtiis ng gutom, bigla namang nabaling ang kanilang mga atensyon sa mga taong naglalakad sa labas ng kubo ng kanilang tinutuluyan. Dahil sa maliwanag ang buong paligid noon, doon nila nakumpirma na ang ilan sa mga taong naroon ay merong hawak-hawak na mga sundang. Maya-maya pa, napatingin naman sila Mang Carpio at Manong Duming sa isa't isa nang makarinig sila ng dahan-dahang pagtulak ng pinto ng kubong kanilang pinagpapahingahan. Sa puntong yon, hindi na nakapagtimpi si Manong Duming at mabilisan naman niyang pinalitaw ang kanyang tungkod habang nagsasabi ng, "Sino ba yan? May kailangan ba kayo? Natutulog na kami rito." Matapos nitong makapagsalita, ilang minuto din silang naghintay ng mga kasagutan. Ngunit wala man sa mga ito ang nagawang sumagot sa tanong ng kanilang maestro. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan na silang tumayo habang nilalabas ang mga nakatagong presensya sa kanilang mga katawan. Paglapit nila sa pinto, agad naman nila itong hinawi upang masorpresa ang mga nilalang na nagtatangkang pumasok. Subalit nang hindi pa man matuluyan mabuksan nila Manong Duming ang pintong yon,
Mabilisan naman ang pagpulasan ng mga nilalang na nasa labas ng kanilang tahanan. Ilang minuto ang lumipas. Walang taong tumambad sa kanilang harapan ng kubong yon, sa kabila ng hindi ordinaryong liwanag sa paligid. Nang hindi na nila maatim ang pakipaglaro ng mga mambabarang, doon na tinawag ni Manong Duming ang kanyang kasanggang dalupaho, maging ang alaga ni Mang Carpio. Tinawag na rin niya ang mga dambuhalang barang na siyang nagsisiwalat ng mga tinatago na kanilang presensya. Matapos nila itong gawin, ibininyag na rin nila Nuli at Danilo ang kanilang mga presensya nang sa gayoy wala ng limitasyon ang kanilang pakiramdam sa paligid. Sa pagpatuloy ng kanilang pagmamasid sa buong paligid, doon na nila naramdaman sa kauna-unahang pagkakataon ang mga mambabarang na nakatago sa mga talahib. Karamihan sa mga ito ay nanlilisik ang mga paningin, habang ang ilan naman may mga dalang tungkod na may nakasabit na mga anit-alit. Napapansin din nila Nuli na kahit binata o binatilyo ng mga mambabarang sa lugar, may dala-dala itong mga tungkod na para bang yun ang mga pinanggalingan ng kanilang mga kapangyarihan.